hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad. Gayon nga gitugot na usab niya kanato nga makapadayon kita sa atong bulaton. Magtugyan kita diha sa ato nga Dios sa atong bulaton pinaagi sa pagpangabuyo. Dios o kamahanan namong amahan, nagapasalamat gaday kami sa higayon oportunidad nga gitugot na usab nimo kanamo nga ang imong bala ang pulong among mabasa, mapamalandungan o hinaot pa o Diyos nga ikaw magapanalangin sa tanan kapaminaw karon diya sa ilang panimalay o sa tanan ng mga Facebook friends nga nagafollow karon nga higayon. O bisan pa man ang tanan nga makascan ini nga maong pagtulunan, hinaot pa o Diyos nga ang tanan nga makapaminaw imong i-bless o i-remind o i-check nimo Ginoo ang mga pagkinabuhi namo diya sa imong tubangan butang na importante kayo alang sa matag usa kanamo. Kini ang tugyan diya kanimo ba ng pagpasalamat. In Jesus' name. Amen. Medyo natin gamay nga mal-adjustment no, sa ato nga kuan. Pero salamat sa Dios kay makapadayon kita sa ato nga pagpamalandong. Maragwa ni gana na ato ang kamera. So, I hope nga padayon ikaw magasunod, magasubaybay diini. Padayon na to ang pagkasgutan ang ato nga nasugdan sa pagtanaw sa milabay ng mga sinimana o mga inadlaw. Nagahisgot kita about sa ato nga assurance diha sa Ginoo may tungod sa ato nga daily provision. Aniya kita karon sa part 4 sa ato nga pagpamalandong, just to remind and to check our lives, especially sa atong spiritual life, sa atong pagkinabuhi, pagpangalaga diha sa Ginoo. Dili lang assurance of salvation ang gihatag sa Dios kanato, gi-assured kita, but also sa ato ang daily provision. Sa adlaw na itong panginahanglan, materially, physically, emotionally, o sa tanan nga aspeto sa atong pagkinabuhi o ingon man sa ato nga paglakaw diya sa iyang atubangan. Kung imong nahinumduman higala kagahapon natun-an nato ang 1 John chapter 1 verse 9 nagingon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kini ang gi-provide sa Dios kanato nga alternative o pamaagi sa panahon nga kita magkamali diya sa iyang atubangan. Ana kita'y tsansa adunay pribilehiyo gihatag sa Dios kanato wherein nga ikaw ug ako makadangop og makapangayo og kapasayloan diha sa iyang atubangan. Og siya mismo nag-offer ni ining mga pribilehiyo. Og ang iyahang himuon, iya kitang hinluan, iya kitang himuon, pakatakuson, padayon diha sa pagsunod nato kaniya. The question is, why to confess our sins to God? Nganong kinahanglan kita mag-confess sa ato nga mga sala diya sa Dios? Nganong kinahanglanon mangyod? Na pwede raman na taguan siguro. Mao na siya atong una-una, pero we need to talk about this question o ato tagaan kini o kasulbaran. Why to confess our sins to God? According sa 1 John chapter 2 verse 1 nagingon, my little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, amen. Kini nga verse nagahatag kanato og konkreto gyud nga pagpahinomdom, pagtudlo kanato. Ang pulong dinhi kung imong tan-awon pagkonsiderar ni John
sa mga kaanakan sa Dios, mga Kristohanon, ug apil ikaw, apil ako higala, were considered by John as little children, little child. So ingon siya, nagasulat ako kaninyo aron nga kamo dili na magpakasala. And sa next part ingon siya, and if anyone sins, we have an advocate, no? So it means to say, gi-consider o assuming na daan, no, si John nga masipyat mangyod kay wala may perfect natong tanan, no? If anyone sins, we have an advocate. The good news is naa kitay advocate or abogado, naa kitay manlalaban nga mo'y moatubang alang kanato in behalf of us ngadto sa balaan nga amahan ug kana mao si Ginoong Hesukristo. Siya mo'y mudupa, siya ang nagapangatubang, siya ang nagapakighusay dito sa amahan alang kanato, alang sa panahon nga kita magkakamali di sa iyang tubangan. Now, hinumdum mo na ito igala, adunay purpose nga nung kinahanglan pa kita mag-confess. Now, kung imong tanaw ni gala, kung imong tanaw ang posisyon o ang transaksyon ni Ginoong Hesus kanato ingon nga yung mga anak, siya ang atong abogado, advocate, siya ang mga tubang kanato. Nakabalo ka mo igala based sa mga madunggan na to sa mga naa sa balaod, no? Sa pamalaod mga abogado nga ang ilaha nga mga tao nga ilang dipensaan, ilag yo dapat nga dapat ang tao nga modangop kanila dapat musulti gyud sa tinuod gyud nga kaso, sa tanan o tinuod gyud nga nahitabo. Kay kon dili siya musulti sa tinuod nga nahitabo, maglisod ang abogado sa paghimo pagdepensa sa iyaha nga side. It's because kung dili siya musulti sa realidad. Pero once nga ang usa ka tao honest siya musulti sa iyahang tinuod yung nakimtangan diha sa iyang abogado, ang abogado pod makahimo sa pag depensa kaniya, makahimo og mga alternative paano niya ma-justify, even to the point kadtong mga tao nga anaa gyud na ay mga pagkakamali, no? Kaya na sa mga abogado himuan o pamaagi basta lang may balaan nila ang tinuod ng eksena sa usa ka kaso. O kung imong tanaw ni gala, nganong kinahanglan kita mo confess, musulti man tas realidad sa tinuod natong kantangan in the sight of God. Tungod kay ang Dios makahimo usab siya sa pagdepensa kanato even sa ato ang pagkamakasasala diya siyang atubangan. O gusto niya mo confess kita kay siya adunay siya rason o purpose nganong kailangan kinimuon. Number 1, the purpose of confession. Number 1, confession is designed to enable us to halt the sin process. Okay? Mao kini siya ang una nga purpose nganong kinahanglan ikaw ug ako mo confess, mo sugilon sa atong pagkakamali diha sa Dios aron nga kita ma-enable nga makaundang kita ma-stop ang ato nga pagpakasala, no? To halt the sin process nga dili gyud siya mo padayon, mapugnan siya, maundang siya diha sa atong kinabuhi. Number 2, purpose, to cause us to deal with sin and seek the fellowship and strength of God. Makita na to nga once nga mo confess kita diha sa Ginoo sa atong pagkakasala o pagkamali diha sa iyang atubangan, ginadil na to ang sala o nagapangita kita, nagasik kita og fellowship o labaw sa tanan, maka-gain kita, regain kita strength gikan sa Ginoo. Kay kabalo kay gala, once mahulog kita sa pagkakamali o pagkasala, nawad-an kita sa atong spiritual strength. And therefore, we need the strength of God na sa atong kinabuhi. And number 3, purpose of confession. Confession is never to become
an excuse for sin. Atong timan-an ni Gala nga sometimes or many times kini nga mga butang nahimo nga ginagamit ang confession sa mali nga aplikasyon. Na atong hinumdumon ni Gala, daghan sa mga katawhan ining kapanahunan nga mao kini ilang mga pamulungon, no? I can sin as I please because I can always confess it. No? Panahon nga pabuso nimo ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios. Kanato maingon kita, pwede man ako magpakasala tungod kay anytime pwede man ko makakonfess sa Ginoo. A plain confession nga dili gikan sa kasing-kasing. Remember, brothers and sisters in Christ, friends, never be abusive. Any alibis can't exempt us. Remember, ang mga alibay o mga tawag na to, mga pangatarungan na to, dili na makahimo ka natong exempted sa atong failure. No? So, ang pagsalig na to, nga pag panahon makasala ta, makamali ta, sige lang kay makakonfess man pud ko, remember, that is abusing sa privilege na gihatag sa Diyos. But remember, any alibis cannot accept us from God. Now, according sa Proverbs chapter 28 verse number 13, nagingon ng pulong sa Diyos, he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. So ato makita Gala nga seryoso ang Ginoo even sa iyang mga katawhan before. O wala ka na mausab because our God is a holy God and ginadil niya accordingly ang atong pagkakamali. Therefore, we need to confess ngadto sa Ginoo, pag-confess nga kanang tinuuray gikan gyud uban ang seriousness, honesty, and atong gitawag sincerity diya sa atong mga kasing-kasing. In verse number 14, how blessed is the man who fears always, but he who hardens his heart will fall into calamity. Makita nato Igala ang outcome. Panahon nga ang usa ka tawo magpagahi siyang kasing-kasing, ihatod siya ni anang magahi niyang kasing-kasing, ihatod yun siya sa point nga mahulog siya sa kalamidad. Siyang kinabuhi, kalamidad nga maglisod na siya bangon ini. Mao ka na siya ito makita. What about kung ma-failure kita sa pagsugilon o pag-confess or maging abusive kita sa atong pagkinabuhi? As of now, unsa ka na siya? Unsa ang mga mahitabo? Unsa ang ato nga pagtratar, no? Sa gina-challenge kanato sa Ginoo. Number 1, it treats sin lightly. Kanang mga abusive ng mga katawhan nagsalig nga, sige lang gud makapangaya ra man tagsuri, padayon sa pagbuhat sa dili maayo, hinumdum mo na to Igala, nagpasabot ka na that we are abusive, no? We treat sin lightly. Murag baliwala nato ang butang nga dili maayo. It fails to see its evil potential and awful consequences on the glory of God. Hinumdum mo na to na siya ginatawag o makulba kay nga consequence. Potential or evil potential. Dili maayo. Dili makalipay o dili gyud dili nato matawag nga kanang dili kaganahan, dili gyud maayo nga resulta kung i-treat nato ang sala lightly diha sa atong kasing-kasing. Not only that, it affects on our witness to others. Kung ang usa ka Kristohanon, usa ka nag-claim nga siya iyang anak sa Ginoo, kunya magpadayon sa pagkinabuhi niining mga butanga, hinumduman nato Igala nga maapektuhan ang atong pagka witness,
pagka matawag nato ang kita mga saksi, ang atong panaksihon maapektuhan. Dili na maminaw, di na mutuo ang mga tao nga nagatanaw sa atong pagkinabuhi, no? Not only that, it has a degenerating impact on us personally. Ikaw mismo o ako mismo, kitang tanan mismo, pag naa kini atong ginabaliwala kini kaning pagkinabuhi sa sala, naa siya ginatawag nga dili maayong impact. Ang atong spiritual life naga-degenerate siya, nagakawala ang atong kusog, nagakaluya kita o nagakabugnaw kita diha sa atong pagkinabuhi personally in the sight of God. Not only that, it affects on our relationships with others. Makaapekto sa kini sa atong pagkirelasyon ngadto sa uban. Ngano man, dili naman ta maka kinabuhi nga insakto, no? Nya usahay ra ba kana bitang nga naisala sa ato nga kasing-kasing, mahimo na ta nga mga mahimo tang judgmental, mahimo tang mga self-righteous, mahimo tang kana bitang sa tawag anak kanang suspicious kita, no? Iya ang problema dai naara dai sa atong kasing-kasing, magtan-aw ta sa mga tawo nag istoryahay mo daw kita ang istoryahan, no? Usahay mao kana ang mga epekto panahon nga ang sala nagalumlom, nagapuyo diya sa atong kasing-kasing, unconfessed nga mga sala diya sa atong kasing-kasing. Dili maayo ang maidulot sa ato, and even on our eternal rewards it affects also. Of course, ang Ginoo mo reward siya according sa ato ang pagkamatinud-anon or pagiging honest. Wala nagpasabot nga ang nagkamali wala na siya reward. Does not mean nga yun ana na, dili oy. Ang buti pasabot bisan nagkamali kita, panahon nga honestly, sincerely magrepent kita in the sight of God, siya ma-forgive, mag-cleanse ka nato o makapadayon kita sa atong panaw sa atong pagkinabuhi, pagpangalaga diya sa Ginoo. The only thing we need to be honest ngadto sa Ginoo, no? Dili gid pagtago, dili nato i-treat lightly ang sala diya sa atong kasing-kasing. Number 2, it misses entirely the point and reason for confession. Kung dili kita nagatago kitag sala, wa nato gi surrender sa Ginoo kana, ma-miss nato ang point, ang purpose or reason nganong mag-confess kita diya sa tubangan sa Ginoo. Remember, we confess sin to stop sinful behavior and to re-establish fellowship and the power of God in our lives. Okay? So, mao kana siya ang reason or point nga kailangan i-exercise na to from time to time ang pag-confess diya sa tubangan sa Ginoo. Not only that, but sin graves and quenches the power of the Spirit. Mao nang panahon mo out ang kusog, ang strength nga naa kanato gikan sa Ginoo. Mo out siya, maluya kita og to the point nga inactive kita diya sa buluhaton nga iya sa Ginoo. Matabang na, wa na tay gana gyud, no? Og mo nang ginatawag sa ubang term, mag-backslide na ta sa atong pagkinabuhi. Now, not only that, confession restores us to fellowship, so we may then walk by faith in His power. Okay? Ang pag-confess na to sa atong pagkakamali diya sa Ginoo, way ka na siya nga ma-restore ang atong pagkik-fellowship sa Ginoo. Of course, panahon mamali magudta, maapektuhan yun atong pagkik-fellowship sa Ginoo. Pag nakabalot ta, nakabuhat tag kamalian diya sa iyaha, maulaw na ka mag-pray, maulaw na ka magbasa kag Bible, murag ikaw ang gitumong sa Bible, kay mao na siya, no? Because the Word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword nga mulagpas siya even sa kinauyukan sa atong kasing-kasing. Mao na siyang may tabo, no? Ang confession
mo restore siya sa atong pakig-fellowship o sa atong paglakaw sa pagtuo diha sa Ginoo. And number 3, it ignores God's goal to transform us into the image of His Son. No? It ignores God's goal to transform us. Hinamdum mo na to nga padayon ang ministry sa Ginoo sa pag-transform sa atong kinabuhi diha sa iyang atubangan. I-transform kita gikan sa atong present ka kondisyon into the image like His Son, the Lord Jesus Christ. No? Hinumdum mo na ito igalan that true happiness and peace is never found in sinful living, only in knowing Christ and His fellowship. Ang tinuod yun nga happiness o kalinaw, dili yun makaplagan diya sa nagpagkinabuhing makasasala o pagkinabuhi diya sa sala. Kay ang tinuod nga happiness and peace diha lang nato makaplagan sa kang Ginoong Jesucristo o pakig-fellowship diha sa Dios. Mao kana sa igala. Unsa man daida, pastor, nga naaman lagi mga tao nga walay pakialam sa Ginoo nganong happy man kay sila. No, dili na siya tinuod nga kalipay. Kuan lang na siya murag sa ilang mga naong madipayon pero sulod sa ilang kasing-kasing masubanon. Mao kana siya. Kaya ang real happiness, ang real joy and peace is only to be found in Jesus and in our fellowship with God. Okay? Number 4, it ignores or forgets about God's discipline. Ipaliwala na to, ikalimtan na to, ang disiplina sa Ginoo. Remember nga ang Dios tungod kay pinangga kita niyang mga anak, ginadisiplina kita niya from time to time. Panahon nga magkinabuhi kita, dili according sa iyang pulong. O in fact, ang Hebrews nagadil gyud niini nga maong mga butang. Hebrews chapter 12 verse 5 nagingon, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. No? Ayaw pagkaluya, ingon nga anak sa Dios. Kay nga naman, ang Ginoo mo kastigo gayod. Mo disiplina gyud siya sa mga tao nga ilan niya ang iyang mga anak. In verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Sa tanan nga gidawat sa Dios, gigugma sa Dios, mga kaanakan sa Dios, iya gid nang kastigo, disiplina. Kay ganoon, pinangga man niya. Verse 7, the reason, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Imong tanawon ang preview sa mga verses. Gipakasama niya ang pagdisiplina sa Dios sa atong earthly parents. Yung atong earthly parents, ginadisiplina kita sa nagkakaigong panahon, hangtod sa edad nga dili na ta kailangan latiguhon o bunalan, di na ta kailangan disiplinahon kay nakaantigo na ta, nakabalo na ta. Pero ang Dios, padayon siya nga disiplina ka na to, magabantay o amuma ka na to, train ka na to, aron nga kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Magkinabuhi kita subay gayon sa iyang balaang kabubuton. Ang Psalmist nag-ingon din ni Psalm 32 verse 1 down paubos, ingon siya, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Okay? Mao na ingon ni King David. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. No? So bulahan yun ang tao nga kana bitaw gipasaylo na, dili charge sa iyang mga kasalanan, forgive na siya sa Ginoo, referring to all believers, to all
people nga nag-trust, nagsalig diha sa Ginoo. Ingon sa verse 3, when I kept silence, my bones wax old through my roaring all the day long. No? So, panahon nga taguan na to, keep secret na to atong pagkasala, di atubangan sa Dios, wa nato gi-confess di sa Ginoo. Ingon pang epekto kanato physically, my bones wax old through my roaring all the day long. Kana bitong ingon tanga ang konsensya nato mutulisok kanato day and night, panahon sa kagabion lami na itulog, pero tungod kay ang konsensya magsig remind kanato, oy naa kay sala gitaguan, wa ka na confess, wa ka na ngaypasaylo, wa ka nag repent. So mo nay mamukaw sa tuwa. So ang atong mga pagpahulay maapektuhan, no? Mao kana siya in verse 4, for day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into drought of summer. Selah. No? So mo create siya og dili maayo sa atong physical nga bahin, mo manifest siya. Kita nimo kana igala kana bitong nagkinabuhi sa sala, makita nimo nga bisan unsaon niya gisi, makita gyud siya naong ang kapag kamagulanon. No? Mao kana siya higala ug luoy kay siya. Kay nganuman bisan unsaon niya pagmaskara, makita gyud nato ang iyang kinabuhi nga dry kayo. No? Mao kana siya, ingon siya, my moisture is turned into drought of summer. Bisan unsaon pa niya pagpintal sa iyang naong, bisan unsaon pa niya pagpagwapo, bisan unsaon pa niya himuon na niya ang tanan, pero ang iyang pagkasiya, makita na to nga dry kay siya diha sa tubangan sa Ginoo. No? Sa Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Selah. So mao kana siya the only resource nga gihimo ni King David na nakaginhawa siya, na unload siya, na nadawat niya ang kapasayloan o na-regain niya ang strength nga nawala kaniya sa dihang gitaguan niya ang mga sala. Pero sa dihang ni confess siya, ni-surrender niya sa Ginoo iyang pagkakamali, that's the time na na-unload o na-refresh ang iyang spirituhanon nga pagkinabuhi. Brothers and sisters, friends, remember, confession brings forgiveness, brings peace, restoration, fellowship, maturity, and etc. So that's the purpose nga nung kinahanglan. Mo-confess kita, panahon magkamali kita, we should be honest to God and to ourselves. Dili na to taguan ang mga pagkakamali. It's because ang Dios makakita raman gihapon, o kita mismo dili ta makaangkon og real joy, happiness, and forgiveness. Kay ang tinuod nga kalipay diha sa pagkinabuhi nga nagpatinud-anon diha sa Ginoo. Higala hinaot pa nga ang pulong sa Dios nagapanalangin diha sa inyong kasing-kasing. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat and